our beloved Boss Mike Cervera. Hello everyone, it's great to see you again. At kung mapapansin nyo, hindi tayo formal for today, no? I just need to get back to work na kasi the past couple of weeks has been very tough for me. Yun na yata yung pinakamalala kong sakit na naranasan sa buong buhay ko. I have been feeling under the weather, talagang under talaga. So anyway, nakakaloka din tong mga controversies na nangyari for the week, no? It seems like every week talaga may mga bagong pasabog, ano? When it comes to politics, ang dami talagang dapat pag-usapan din. So anyway, eto talaga si Amy Marcos, talaga naloka talaga ako dito sa lola nyo. Kasi parang dito lumala talaga yung lagnat ko sa babaeng to. Alam nyo po ba na dun sa senatorial midterm elections, ay hindi ko talaga siya sinuportahan. I was campaigning not to vote for her. Yun ang campaign ko. No, I was campaigning for everyone not to vote for her because alam nyo naman, halatang halata naman, nung campaign period, talagang nakita na rin natin kung paano niya traidorin ang kanyang kapatid. At besides the point, bago pa mangyari yon, kasama pa siya dun sa team ni PBBM. Kasama pa siya dun, bago siya nagpa-endorse kay Sara Duterte. Alam ko na there's something really off of her. Kasi sa totoo lang, I can sense a person. Malakas kasi yung vibrations ko. Di ba? Naging Madam Aurina. Malakas talaga ang vibrations ko sa isang tao. And the way she delivers herself, I can see na darating ang araw na ipagkakanulo niya ang kapatid niya, which is already happening. Diba? Namamangka siya sa dalawang ilog that time eh. Her being a Marcos and then her being a kaalyado of the Dutertes. Yun din yung nagpapanalo sa kanya eh. Yung parang hindi mo maaamoy talaga. Siguro, the fact na she is a Marcos. She is the sister of our president, 'di ba? And yung Marcos legacy, syempre ang daming loyalista, 'di ba? Yun din yung pinapangalagaan, and her being Ilocana, and daming mga kababayan ang sumuporta pa rin sa kanya. But you know what? The time I made a video for her, actually this is one of my most viewed videos on TikTok, that time na nagkakandidato siya. Patuloy na nalalaglag si Senadora Amy Marcos sa survey at hindi naman nakakapagtaka ang mga nangyayari. Lumalabas kasi na itong si Amy ay walang tunay na paninindigan. Malinaw sa lahat ang matagal na niyang pamamangka sa dalawang ilog, sa panig ng mga Duterte at sa alyansa ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng mga, this is no exaggeration lahat ng mga nag-comment sa aking video, this is more than thousands. Sobrang dami nagsabi na no to Amy na. Hindi na magpapauto kay Amy kasi balimbing, no? And ayan nga, nanalo pa rin siya. 'Di ba? Nanalo pa rin siya kasi binigyan siya ng chance. Probably ng mga kababayan nila. Probably ng mga kalalawigan nila. 'Di ba? Ng mga Marcos loyalists and supporters, marami pa rin talaga. So anyway, eto na nga, binigyan siya ng chance and then she blew it again. With what happened recently, etong paglalaglag niya kay Marcos, it's very, very obvious na this is just an agenda para pabagsakin si PBBM, which is not working anymore. I'm quite sure din na nahihiya na to si Amy Marcos sa nangyayari ngayon, sa pinupukol sa kanya ng netizens, sa mga sinasabi ng mga tao, sa mga reaksyon ng mga tao sa ginawa niyang panglalaglag sa kanyang kapatid. I'm sure na if she could turn back that time, she would definitely not do it. Kasi talaga sa totoo lang nakakahiya ang ginawa niya. Sobrang unimaginable kasi yung sarili mong kapatid, kadugo. 'Di ba? Me and my siblings oftentimes do not agree on some things, 'di ba? May iba-iba tayong mga opinion at pananaw sa buhay, pero it doesn't mean na porket hindi ko gusto yung pananaw mo, aawayin na kita, kakalabanin na kita, ilalaglag at sisiraan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo not unless pagano si Amy Marcos,
Not unless wala siyang religion, or hindi niya sinasabuhay yung mga teaching sa church nila, I'm quite sure talaga, 'di ba? Napaka-demonic nitong ang dark eh. Ang dark ng personality ni Aimee Fernie. Ang dark ng dating ni Aimee Fernie talaga. Like I told you a while ago na nababasa ko ang aura ng isang tao. If you're going to look at Aimee, ang gray niya eh. Marami pang mga pwedeng gawin si Aimee. Akala niya siguro may dudulot itong panlalaglag niya sa kanyang kapatid. Hindi niya expected. Where the comments, she never expected talaga. Akala niya siguro maraming matutwist yung paniniwala. Diba? Ang daming finally maniniwala na sa kanila, anib na sa kanila. No. Ang nangyari is nakuha palalo ni PBBM yung mga hindi naman talaga originally voted for him. Like sa totoo lang, half of my family, hindi talaga kami nag-support kay PBBM. Yung mom ko, yung side ng mom ko, Makaleni yun eh. And kami, iba rin yung binoto namin. So, hindi talaga kami maka-PBBM, but etong mga nangyayari at ginagawa ni Aimee, hindi pa ba nakikita ng mga tao na ito ay may intention sa likod lahat ng paninirang ito? At bakit naman kasi drugs pa yung ipapanira niya? Di ba bakit drugs pa? Parang ang babaw. Very, very shallow. Very, very shallow. First and foremost, walang maniniwala na nag-a-addict pa rin ang ating Pangulo. Di ba? Diyos ko, ang tanda na ng ating Pangulo. Di ba? Hindi na siguro kakayanin din ng kanyang pangangatawan because he is already a senior. And secondly, ang pagsasalita ng Pangulo, pagpa-public speaking niya, he's very fluent. The way that I saw him speaking in public, like kahit yung sa APEC Summit, and the way he delivers himself whenever there's a live telecast ng kanyang mga speeches, parang it's quite impossible na isang drug addict makakapag-deliver ng very coherent and fluent speech. I don't know kung ano bang naisip, gaano ba kabobo. Hindi natin alam kung bakit yung drugs yung pinapambato nila kay PBBM when in fact, ang hirap paniwalaan. Anyway, si Aimee Marcos, kaya ko din tinatanong kung anong religion niya. Kasi kahit papano, may ma-adapt ka sa religion mo eh. Yung mga turo. Since you were a child, hinuhubog na tayo kung anong relihiyon. Kung nasaan relihiyon tayo, hinuhubog tayo. Yung mga teachings doon, mahalin ng kapatid, mahalin ng kapwa, ang magulang, maging marespeto, wag manira ng kapwa. 'Di ba? Walang-wala si Aimee noon. At nakakatakot siya if in case she is planning for the higher office. Nakakatakot to have a leader like her. Kasi kitang-kita mo na what kind of person she is very evil. Very evil. So mga kababayan ko, kung meron po tayong mga mahal sa buhay, i-educate po natin sila. Huwag natin sila hayaan na maging mangmang. Marami kasi ang may hindi alam sa nangyayari talaga. Kasi out of touch sila sa reality eh. Yung realidad talaga ng mga nangyayari ngayon, hindi nila alam. So kung tayo ng mga nakakaintindi po sa mga nangyayari ngayon, it's better na i-educate po natin ang mga mahal natin sa buhay. Huwag na kalabanin ang administrasyon. Ang gulo na eh. Tayo naapektuhan dito sa mga nangyayari sa ngayon dahil sobrang gulo na. Biruin nyo, nakakaawa din si Presidente kasi ang dami niyang ginagawang maganda. Ang dami niya nang nagawa para sa Pilipinas in fairness to him. 'Di ba? Hindi ko siya binoto hindi ako maka-BBM. Hindi nga rin ako maka-Leni eh. Pero if in case na si Leni ay kakandidato sa susunod na eleksyon ng pagka-presidente, I would definitely vote for her. No, kung sinasabi sa hula, kasi talaga sinasabi sa hula na babae daw mamumuno sa ating bansa sa 2028. I'd rather talaga na si Leni yun. Kasi talaga, I don't think din na si Sara, not unless kung dadayain niya yung election, I don't think that meron pa siyang chance na makaupo just dahil binoto siya. No. Ang dami nang may galit kay Sara. Maging matalino na tayo kasi lang tagal na nating ganito. Ang tagal na nating struggling.
Dahil ilan na yung namuno sa atin na wala man lang nagawang mabuti para sa Pilipinas. Ngayon, na merong nagagawa yung presidente para sa atin, why not give him a chance? Actually, ang dami na niya naambaga. In fairness to him, compared to the other presidents, the previous presidents, I have to give credit to him. It's quite obvious na napakaganda na nagagawa niya para sa Pilipinas. Ang daming hindi makikita to, ang dami yung nagbubulag-bulagan dahil nauto ng kabilang partido, pero subukan yung buksan ang inyong mga mata. Nandun lang tayo nakafocus sa mataas yung bilihin, nandun lang tayo nakafocus sa mga ibang problemang mga mabababaw eh. Pero kung titingnan nyo, ang dami ng mga nabigyan ng trabaho, yung hunger rate ng Pilipinas, nabawasan. Nakikita mo talaga pag ang presidente ay may malasakit talaga sa mga pinamumunuan niyang mga tao. Even though I didn't root for him last elections, but talaga he touched my heart by the things that he do for the Filipinos. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss